Nananawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption na mabigyan ng prioridad ang seguridad ng mga hukom sa bansa. Kasunod yan ang pananambang kay Judge Wilfredo Nieves sa Malolos City, Bulacan. Ang Malacanang pinatututukan na raw ang nasabing kaso. Balitang hatid ni Isay Reyes. Kahit nagdadalamhati, naibsan daw ang lungkot ng byuda ni Judge Wilfredo Nieves dahil sa pagdalaw at pakikiramay ng mga kaanak at kaibigan sa burol ng huwes sa Loyola Memorial Chapel sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Katunayan daw ito na naging isang matapang, subalit mabait na judge ang kanyang asawa. Alam daw niyang hanggang sa huli nanindigan ito para sa tama. Oras mo na talaga. Yan lagi sinasabi. Kaya masama ang loob ko pero dahil nga alam kong matapang ang asawa ko, may prinsipyo, mabait. Kailanman ay hindi raw ito natakot sa kabila ng mga high-profile cases na hinawakan nito. Lagi niya sinasabi, pag takot ka, bakit ka pa nag-judge? Kung takot lahat ng judges, wala nang mga kaso. Lahat na lang acquitted yan. Bukod sa ilang opisyal ng pamahalaan, dumalaw din sa burol ang ilang miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption. Hiling nila maging daan ang nangyari para mabigyan ng prioridad ang seguridad ng mga hukom. Sigurado raw silang organized crime group ang gumawa nito at hindi dapat payagan na maulit pa. Nagpapadala sila na they're sending a very strong message, no? Ang crime group na to, na pag ikaw nakialam ka sa kaso nila or nagbigay ka ng isang conviction, may paglalagyan ka. Iyan din ang hiling ni PAO Chief Attorney Persida Acosta. Palagay ko po ang ating Supreme Court, ang ating Court Administrator, mag-isip na po ng dagliang kumbaga preventive measures, maiwasan po yung ganito. Sayang po ang buhay. Patuloy ang investigasyon ng binuong Special Investigation Task Group ng Malolos Police. Maging ang Malacanang, pinatututukan sa otoridad ang naturang kaso. Mariing kinondena ng Korte Suprema ang pananambang at nananawagan sa mga otoridad na gawin ang lahat para mabigyan ng agarang hustisya ang nangyari kay Judge Nieves. Isay Reyes, GMA News.